Bago po tayo mag-start, Sige na, poker face. Hindi din mo mga isa yun eh. Okay lang yan. Sige, doon sa side. Wait. Wait lang. Punta muna ako sa Doon ka sa kabila para Pakinggan mo. balance. Dadalhin ko yung phone mo. Ito yung display. Kunwari, dito muna ako. Gigil ako. Tingnan na nga yan. Dito ba? Bakit kasi may puti kayo yung polo? Alam ko kasi okay na. okay po. Bago po tayo mag-start sa discussion natin about production of stinkies using organic fertilizer, magpapakilala po muna kaming grupo mula sa University of Rizal System. Ang course po namin is BS Agriculture. Una po, ako po si Janay Sadas. At ako naman po si Christine. Ako naman po si Marisa. Ako naman po si Shomay de Vera. Ako naman po si Jacob Orinda. Bago po natin simulan yung formal na orientation po natin, mag-pray po muna tayo. Muna lang. Sige, ito lang po kaya tapos. Tayo po ay Panginoon, maraming salamat po na nandito kami sa kami po ay ito ang kapakain sa station. Nawa po ay Ito po yung topic ko yung sa production string beans. Yung production, sabitan, string beans o sitaw are widely grown vegetable known to be long pods or fast growth and high nutritional value. Sabi ko yung sitaw, nag-grow sila kahit saan, tapos yung nila, mahaba yung mga nodes yung bunga. Nag-grow sila, tapos mayaman sila sa nutrition. Tapos mabilis din silang mag-grow kapag mayroong mga maayos na gapangan na they are rich in vitamins. Mayaman sila sa vitamina like minerals and fiber. And sila, mga healthy na pagkain. Sila yung sabi ito, mga popular ito yung kadalasan na ginagamit like dun sa sa sinigang na pangos, then yan yung kadalasan na ginagamit nasa. Then string beans need warm climate, cold sunlight, and will train soil to grow successful. Sabi ko yung sitaw, mas nagtitirect sila na grow, nabubuhay sila sa warm lang. Sa warm lang, hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong grounded na ulan. Hindi basa, hindi masyadong moist yung lupa. Doon sila na bubuhay na maayos. Yeah. So yung next is yung growth habit. Kung paano sila nag-growth, kung paano sila lumalaki sa isang lugar ating pinag-atunan. Sabi po dito, they are climbing plants, so they require stakes or release for peripheral support. Sabi po dito, yung sitaw, kailangan na mayroon silang gapangan kapag sila lumaki na within 2 to 3 weeks, kailangan mayroon na lang naka-ready na sticks o kahit anong stick o tinatawag na trellis yung gapangan para yung pag-growth o pag-lago ng halaman maging maayos. Kasi kadalasan yung sitaw nagdidirect sa may gapangan, lumalago ng maayos kapag mayroong gapangan. Tapos po yung soil preparation, healthy soil with good texture and organic matter helps ensure strong growth,
improvement. Sabi po dito, yung soil preparation, kailangan yung lupa natin mataba siya, yung healthy soil. And magandang klase ng lupa. Kapag yung lupa ay buwaghag, mas maganda yung magiging tubo ng halaman. Unlike dun sa tinatawag na acidic, yung chloride, hindi nabubuhay ng maayos. Kumbaga mabubuhay, pero hindi lalagot ng maayos, hindi lang mamuha ng maayos. Next. So, yung next naman po natin, what are organic fertilizers? Organic fertilizers come from natural sources like compost, manure, decomposed plants, and vermicompost. So, mahalaga po na gumamit po tayo ng organic fertilizer katulad po ng compost, mga ikot po ng chicken, and mga bagay din po ng mga nabubulok. Kasi they improve soil structure, enhance nutrient availability, and increase soil microorganisms. And while we use organic fertilizer for string beans, organic fertilizer help reduce cleaning needs. So, yung paggamit po natin ng mga organic fertilizer, example po na ito yung manure po ng manure chicken, nagbibigay po ito ng greener leaves at mahabang buds and overall healthier plants. And also yung paggamit po ng organic fertilizer, pinapromote po nito yung reduce chemical residue and maiiwasan po yung soil degradation and support eco-friendly farming. Sino na yan? Baka po yan may pagkitang-kitang gamit. Siguro yung iba, pamilyar na po sa ibang gamit. Lalapitan ka. Sa pagtatanim. Sabi dito sa step by step, yung planting of string beans, sabi dyan, prepare that materials. Halimbawa, kung ano yung mga kailangan gamitin, like yung Lego bag, yung shovel na maliit, pang bumbal ng lupa o panglagay dito. Ito yung kailangan natin i-prepare para sa ating pagtatanim. Sabi dito, seeds, ito yung mga requirements, mga kailangan. Seeds, string beans, and seedling tray. Yung seedling tray, yun yung pinupunlaan. And watering can or spray bottle. Yung pang-spray na pandilig. Yung plastic wrap or humidity dome or optional. Kahit hindi na siya gamitin. Nasa sayo naman kung available yung bagay na yan. Yung pulley bags. Itong hawak ko na to, ito yung tinatawag na pulley bags. Ito yung pwedeng gamitin na pag tamnan o lagyan ng lupa para sa pag-grow ng seeds. Yung putting soil for transplanting. Pagka mayroon tayo na prepared na ganito, dito natin inilalagay yung lupa para dito natin itatanim yung halaman. So mamaya mayroon tong sa labas. Mayroong actual demo na kung paano itatanim yung silaw, kung paano rin ilalagay sa ganito. Yung next. Yung pangalawang steps naman, prepare the seedlings tray. Ito yung sinasabi kanina na seedling tray. Dito pinupunda yung buto na itatanim natin, ang gusto natin itanim. Tayong bahala kung ilang seeds, kung 100 o 50 pieces man yan. Tayo na yung bahala kung ilan yung kailangan natin itanim sa isang lugar. Sabi dito, build the 3 cells with seeds starting mix, yung about 1/4 inch of space at the top. So pag lalagyan natin ito ng lupa, yung loob nito, o kaya naman yung tinatawag na hoe pit, para yung pag-grow ng ugat, hindi hindi pangit. Kumbaga maganda yung result agad ng growth rate ng buto ng halaman. Then moisten the soil evenly with water until it's damp but not soggy.
avoid over watering to prevent mold. Kapag nakapuna tayo dito, siyempre kailangan natin basain agad para ma-moist agad para tumubo yung yung seeds. Tapos sabi diyan, avoid Hindi naman nila siya kilala, di ba? so seeds. Dito na natin iniisa-isa na ilagay yung seeds na gusto natin itanim. Paka doon yung isa ko sa yung part na. Nahiyaan si Buto. Sile. Buto. Yung Ay, hindi pa tapos. Yung buto daw, nasa niya? pwede natin ilagay doon sa mismong tray, sa mismong tray. Pero gagamitin din natin Then, yan. over Kailangan 9 din days, soil, 10 days lang. Kapag nailagay natin yung buto doon sa mismong na yan, butas, i-press natin para didiin natin ng konti para lumubo. Tapos, para ma-moist doon yung yung buto, para mabuhay na doon, maayos, para mabilis mabuhay. Unlike pag nakapatong lang, hindi agad siya mabubuhay kasi hindi nagkakaroon ng moisture dun sa loob ng seeds. Then species, FPC, flat, tray, about 1 inches. So kailangan yung paggamit natin ng tray, ito nga, yung spacing dapat mayroong ganun. Mayroong agwat. Next. Ito na yung step number 4 kapag na tayo, lagyan na tayo ng seeds dun sa tray. Kailangan nating i-monitor sa regular watering, pinamonitor natin para nalalaman natin kung tumubo ba yung nilagyan natin na seeds dun sa tray na natin pinagtamnan. Para makasigurado tayo na sa susunod na araw, sa ibang araw, linggo, may maaasahan tayo na mailipat dun sa inihanda natin yung lugar, yung lupa. So, next yung provide bright Ay, hindi pa. direct light. Sabi dito kapag nakapagmula na tayo, binibuild natin ito sa may araw. Kapag hindi naman direct na sa mismong 12 o'clock, hindi naman sa basta bibilid natin din between the para mag-moist yung ugat, tapos magkaroon din ng sprout yung ugat niya dun sa ilalim. Next slide. Number 5, so kapag yun nga, kapag nag-thread na, buhay na monitor natin na maayos yung seeds na sinayin natin, pwede na natin i-transplant, ilipat sa box. Sabi dito, prepare fully box as before. So maghanda tayo ng box bago pa natin yung pinunla, makahanda na talaga dapat yung fully box para may paglilipatan ulit tayo kapag nag-buhay ng halaman. And then remove seedlings from the tray. So ayun kapag nandito na yung halaman, gently, dapat lang, may nahon o dahan-dahan yung pagkuha natin para hindi siya lamog. Para maging maayos yung yung pag-growth ng halaman. Then, plant 1 seedlings per bag, varying it up to the first sticks. So kapag ito, pwede natin itanim itong mga seedlings sa 1 seedlings per bag para yung nutrients masulo niya lang, wala siyang kaagaw para mas mabilis na mabubuhay siya kasi nag-iisa lang yung seeds na nandun sa mismo fully bag. Sulo lang yung mapukonsume ng nutrients doon. Next slide. Dito na tayo sa number 6, pang-anim na pagtanim application ng organic fertilizer. Sabi dito, applying compost during land preparation and the add of chicken manure around the base of plants as they grow. Sabi dito, kapag nakapagtanim na tayo ng halaman sa mismong hinihanda natin na lupa o yung sa lupa, pwede tayo mag-add ng na pataba, which is
called chicken manure. Siguro, familiar tayo dun sa, alam na yan, sa tinatawag na chicken manure. Ito yung kadalasan nakukuha sa mga nag-aalaga ng manok, sa manukan. So ito na yung pwede natin i-add na maging mataba dun sa halaman natin na ito. Next slide. So ito na, yung pang-anim. Provide support in care. So ito na, kapag nag-add na tayo, tapos na lahat yung nagawa natin na una, pangalawa, pang-anim. So nag-create na yung halaman. So kailangan natin itong ilagay yung ito, yung trellis, yung stick para mabuhay sila mga sabi dyan. Purple veins, installed sticks or trellis as they grow. Hanggang sa mabuhay sila, dapat meron tayong mailagay o install, stable. Ito yung pwede natin gamitin na pangano para sila mag-drive. Para kapag mag-harvest tayo, kukuha tayo ng bunga, hindi tayo mahirapan kasi nasa taas na. Kumbaga, aabot-abot na lang, hindi na yuyukot pa sa baba. Hindi sa baba, magsalang. So yung yung taas na dapat na nilalagay natin dito yung 10 or 6 feet yung taas na stick na nilalagay natin. Sabi dyan, fertilize lightly with balanced fertilizer every 4 to 6 weeks. Pwede tayo mag-add ng fertilizer dito sa sa pagitan ng alin man din, 4 to 6 weeks. Maglalagay tayo ng additional fertilizer dun sa lugar natin. Tapos watch for pests like aphids, use insecticide or pest needed. So sabi dyan, obserbahan natin yung tinanim natin na halaman. Pag may napansin tayo na umaatake dun sa mismo natin, para makaiwas na masaya yung pinagpagawa natin, pwede tayo gumamit ng insecticide pang pigil o pang patay dun sa halaman. Pwede naman natin na hindi patayin yung yung sabon. Kumbaga yung sabon pang taboy lang sa mga pest. Hindi totally na mamatay sila. Okay. Sabi dyan, plant care and maintenance, provide regular watering, proper weeding and pest monitoring for high number. Sabi dyan, kailangan na may maintenance o may palaging pagbisita din sa lugar o pagdidilig, tapos weeding, which is removing weeds, pagdadamo. Saka yung nabanggit natin kanina, yung pest monitoring. Kapag mayroong mga umatake natin, kailangan natin makontrol para yung quality o quantity ng magiging harvest natin is good, hindi masayang. Yun po. Next slide. Yun na, yung number 8 is pagka natapos na natin yung lahat, yung mga hakbang na ginawa natin. Siyempre may mga bunga na yung natin yung tanim. Sabi dyan, harvest and maintain. Pick beans with KR 4 to 6 inches long and thin about to mix after flowering. Sabi dyan, pwede natin i-harvest yung sitaw kapag 4 inches to 6 inches yung length or haba ng sitaw. Tapos, harvest regularly to encourage more production. Rotate crops yearly to compensate diseases. Sabi dyan, inaharvesta natin ng regularly or pwede araw-araw or every 2 days mag-harvest tayo para dun sa more production. Kasi pagka mayroon ng matanda na mga sitaw dun sa mismong tanim natin, maaring yung nutrients na pag-produce ka ng bunga dun makapunta sa sitaw mismo, sa bunga. Tapos sabi dyan, yung rotate crops yearly prevents diseases. Pwede nating i-rotate kung sitaw ngayon tinatanim, next year is iba naman yung gagamitin natin ng crops para yung yung taba ng lupa mag-cycle lang. Kumbaga itong sitaw nagko-consume ng nutrients,
tatanim tayo ng another plants para yung nutrients na nakuha ng sitaw, papapalitan. May ganun mga crops na ibabalik lang yung nutrients na na-consume nila. Next slide. So hanggang doon lang yung namin report. So mayroon kaming dyan sa labas. Pwede mamaya natin actual na kung paano magtanim ng sitaw. Ito rin, sige. Ba't may payong? Tapos na ba? Hindi din. Tapos yung puli pag ilabas mo rin. Hindi na makilala ka ng ito. Gagamitin mo ba ito? O, gagamitin pa ito. Kuya, gamitin mo ito. Yung laptop. Hindi na daw. Ano pwedeng maliwan? Okay din. Ano lang, sa pulang lupa. Kasama kami. Asam kayo? Oo, para... Sige, una ma, para naman. Hey. Tulan lupa. Nakita kayo paano isa. Sige. Mayroon tayo ditong seeds na ihanda. So, napakita natin dito kung paano ba yung tamang pag-transplanting o paglagay ng puto dito sa sa hinihanda natin. So, yung sitaw kadalasan pwede itong direct seedlings kasi malaki naman yung buto niya. So dapat friendly. So ito yung sitaw. So ito yung sitaw na itatanim natin dito sa seedlings. So pwede tayo magtanim dito within 2 seeds per bags, per poly bag. So, para makabuilo, kailangan natin ilagay mo ng patulita. So ito. So kailangan pag magtatanim tayo, hindi masyadong malalim yung yung lupa o yung butas na paglalagay natin ng buto. So kailangan hindi masyadong malalim. Ganyan, pwede nang itanim. So ito yung seeds. Yan. Tapos pag nailagay natin, takpan lang natin. Tanim natin. Try. Pwede sir. Yan. Tapos paano nga ito? Dalawa lang sir yung dalawa lang po yung pwedeng ilagay. Yan. Tapos dito po. Dalawa lang, no? So ito na. Sita na lagyan. Hindi pa. Ano na pagtapos? Sige na. Tubig sana. So yan na. Ay tanim natin.